ang ulo o pinuno ng lahi na nakasentro sa pagbabawal ng pagkain mula sa punong kahoy na ng pagkakilala ng mabuti at masama bilang kaparaanan ng pagdadala kay Adan at sa kanyang lahi sa layuning tinalakay sa itaas. Hindi natin alam ang eksaktong haba ng pagsubok. Ngunit alam natin na iyon ay pansamantala. Ang layunin ng pagsubok ay humihingi nito. Kung ang pagsubok ay hindi nagtapos, ang buhay ay hindi sana naabot na layunin, hindi sana naabot at ang layunin ng Diyos ay hindi natupad. Ang konklusyon ito ay hiningi rin ng paghahambing ng temporaryong pagsubok kay Kristo. Ang eksaktong pagsusulit sa pagsubok na ito ay maaari nating sabihin na arbitraryo. Tagalog na ito. Sa madaling sabi, ang pagbabawal, bagaman hindi pinawalang bisa ang mga obligasyon ni Adan sa kautusan na nakasulat sa kanyang puso, at isang banda ay kasama ang mga ito ay sumubok sa pagtalima ni Adan sa pamamagitan ng paghingi sa kanya ng isang gawaan ng pagsunod na hindi sinigundahan ng kanyang likas na moral na pagkiling. Si Adan ay kailangang sumunod ng walang ibang dahilan maliban sa dahil hinihingi ito ng Diyos. Bakit ang puno ay tinawag na punong kahoy? Bakit ang puno ay tinawag na punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama? Sa Biblia, ang pagkakakilala ng mabuti at masama ay tumutukoy sa maturidad. Ayon sa Deuteronomy 139, Isaiah 7:15 to 16. Ito ang partikular na tinutukoy ng moral at etikal na maturidad. Ang puno ay ang kasangkapang naglalayon na magdala sa tao sa espiritual na kahustuhan ng gulang. Nilinaw ng Genesis 3:22 na gagawin ito ng puno sundin man o hindi ang pagbabawal sa mabuti o sa masama. Ang puno ay magiging kasangkapan ng etikal na maturidad. At di maiwasang resulta ng pagkain ay hindi bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Ay maturidad sa kasamaan o maturidad sa katwiran. Magbukas po tayo sa ating Biblia at puntahan po natin yung akala ko sining kumakaulit pa siya, no? Punta po tayo sa Bible. Buksan po natin sa aklat ni Mateo. Mateo, mga talatang Kabanatang 7, talatang 17 hanggang 20. Umpisahan ko po doon sa talatang 15 hanggang 20.
Mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, lagi na nating na babasa yung mga talatang yan at laging pinapaalala lagi. Alam naman natin sa ating kasalukuyang panahon, naglaganap ang mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo ng salita ng Diyos. Dapat tayo mag-ingat at hindi lahat ng mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Punta naman tayo sa Kabanatang 12. Parang ganun din ang pinapahayag itong talatang Kabanatang 12, talatang 33 hanggang 35. Ganito po ang nasusulat. Sinasabi niyang mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, pawawalang sala ka o papaparusahan batay sa iyong mga salita. Buti ito magkakadikit ang mga reference ng ano. Dumawa ka naman tayo sa Matthew 15, 18 to 20. Ganito naman ang sinasabi sa Matthew 15, 18 to 20. Umpisahan ko na po doon sa talatang 16. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao,
kung siya man ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Bakit nagwala na naman si Kurukoy? So maliwanag ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi nakakapag hindi nakakapagparumi, hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Yung sa talatang 19 naman, verse 19, ganito naman ang sinasabi, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Yan ang nagpaparami sa tao sa paningin ng Diyos. Tapos damay naman tayo sa ito naman sinasabi sa aklat ni Lucas. Lucas, Kabanatang 6, talatang 43 hanggang 45. Luke 6, 43 to 45. Kapares din sinasabi ng Mateo ang sinasabi dito ni Lucas. 43 to 45. Umpisahan ko na po sa 41. 43 to 45. Okay, 43. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ang ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao ay sa kanyang pusong punong-puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Talagang talamak ang self-explanatory naman itong mga sinasabi ng mga talata. Hindi na natin kailangan pa ng mga marami pang pagpapaliwanag. Punta naman tayo sa aklat ni Juan. Ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito sa aklat ni Juan? Ganito naman ang ating mababasa. John 3, verses 3 to 5. John 3, verses 3 to 5. Umpisahan ko na po sa verse 1, sa chapter 3. May isang Parisiyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Sorry. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi,
Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. At sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupo ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Tuloy ko sa verse 7, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So alam na natin yun. Lagi na nating natandaanan yan. Kailangan natin maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Malibang ang tao ay ipanganak na muli, tayo ay hindi siya paghaharian ng Panginoon. Yung sabi niya, pinapaliwanag dito ng talata, yung sa tubig at saka Espiritu, ay yung kapag tayo ay nabaptize na sa ating buhay pananampalataya. Ituloy natin sa talatang 6. Tuloy natin sa kabanatang 6, 37 to 39. Chapter 3, chapter 6, 43 to 45. Ganito po ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama natututo sa Kanya ay ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ay ang tanging nakakita sa Ama. May binasa ko. 6 at 7 to 39, ha?
Parang lumabo nga. 6:37 to 39. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko itataboy kailanman ang sino namang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Kundi ang buhayin ko silang muli sa uling araw. Kundi naman sa talatang sa verse 40, ganito naman sinasabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Sorry. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa 44 naman, sa 44 naman, ganito naman ang sinasabi, walang makakalapit sa akin malibang dalhin sa akin ng Ama. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo at sa Kanya natututo sa Kanya at lumalapit sa akin. Parang nabasa ko. Sa 44, tama, 44. At sa talatang 65 naman, ganito naman ang sinasabi. 65. 65. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ako sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Para bang ang lagi kailangan na useless ba tayo ay mag-i-evangelize sapagkat ang sinasabi ng talata ay ganito idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. So, useless ba ang pag-evangelize natin? Kung hindi luluubin ng Ama, hindi makakalapit sa ating Panginoong Yesus. Punta naman tayo sa aklat ng Roma. Lagi na natin nababasa ito. Romans 3 verses 10 to 12. Romans 3 verses, umpisaan ko na lang sa verse 9. Lagi na itong nababanggit din ni Pastor sa pulpito, itong mga huling araw. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat,
Walang matuwid, wala kahit isa. Nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Di ba? Talagang tayo ay tayong lahat ay makasalanan. Wala. Maliwanag yan ang sinasabi ng Bible. Ha? Wala kahit isa. Ayun. Naman sa Romans pa rin. Romans 5:6, ganito naman ang sinasabi, ang ating mababasa. Romans 5:6. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Maliwanag yun, ha? Namatay ang Panginoon para sa ating lahat. Sa naman sa Kabanatang 7, ganito naman sinasabi. Sa Kabanatang 7, 7:18. Ganito naman ang ating mababasa. Alam kong walang mabuting bagay na nananirahan sa aking katawan. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, at ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa ng... Kung ang ginagawa ko hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Parang naalala ko tuloy yung kanta ni Andrew na gusto kong bumait, ko rin hindi ko magawa. Man. At ito pa ang karugtong sa Roma. Sa Roma pa rin, sinasabi pa rin ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita rito ay si Pablo sapagkat sinusulatan niya ay mga taga-Roma. Sa talatang 7 hanggang 8, ganito naman ang ating mababasa. Kaya nga, kapag tinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Maliwanag yun, ha? Kung talagang mamuhay tayo sa laman, ay talagang hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Dahil alam naman natin, lalo na sa ating kapanahonan, napapaligiran tayo ng tukso at ang mundong ito pinamamahalaan ng demonyo o ni Satanas. So, kung ikaw ay wala sa Panginoon, malamang-lamang na mahulog ka talaga. At hindi talaga tayo
makakaiwas o makakasunod sa kagustuhan ng Diyos. At ito naman ang huling talata na iniwan sa akin ni Pastor sa sa unang Korinto chapter 2 verse 14, ganito naman ang ating mababasa. 1 Corinthians 2 verse 14. Umpisahan ko sa 13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan. Ba't pala? Hindi sa pamamagitan ng hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi, bakit parang nawala? Nawala sa? Meron? Lobat ya? Lobat? Wala nga. Ay, patay. Lobat. Yan. Rechargeable ba yan? Hindi. Battery. First Corinthians 2:14. Tulog. Saan sila ganyan? Yeah. First Corinthians 2:14. Ito po ang huling talata natin ngayong umaga. At ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Umpisahan ko na po sa verse 13. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin sa mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay naunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So yun po yung mga talatang ating binasa. At lagi na lang nating isa-isip yan, lagi nating tandaan yan, mga pinagbabasa natin ng mga talata. At gaya ng sinasabi lagi ni Pastor dito sa pulpito, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya kailangan natin lumapit sa Panginoon at magpalinis tayo sa Kanya. At gaya ng ating nalalaman, kung ikaw ay hindi pa na-born again, wala pa sa iyo ang Holy Spirit. Kaya dapat nating tiyakin na tayo ay pinamamahaya na ng banal na Espiritu upang tayo ganap na makasunod sa kagustuhan ng Panginoon. Mahirap, lalo na sa panahon natin ngayon, ang buhay ng tao ay laging sabagay hindi lang naman ngayon. Isipin natin ngayon ay panahon na ng
millennium ba? O ano matatawag natin? Nang sulatin na itong mga talatang ating binasa, ay bagong-bago pa lamang ang simbahan. Bagong-bago pa ang church. Ay ngayon ay anong petsa na tayo? Anong kalagayan natin ngayon? Pakalipas ng 2,000 taon, alam natin kung ano mga nangyari. At alam natin kung ano ang mga nangyaring hindi kinalugod ng Diyos sa lahat ng mga tao. Nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon ng kung ano ng mga kaguluhan, kasakitan, at tawag dito ng dilubyo na dinanas ng tao. So, kailangan talagang tayo ay palaging magpalinis sa Panginoon sa ating pangaraw-araw na buhay, sapagat araw-araw, bawat sandali, bawat oras, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Tayo ay mag-ingat, tayo ay laging pasakop sa Diyos. Huwag nating kaligtaan ang ating pagbasa ng Bible at lagi tayong malaking bagay yung tayo ay nakakaroon ng lalo na nga kung ikaw ay bago pa sa Panginoon. Ako ngayon bihira na ngayon ako nakakaroon ng quiet time. Mahalaga sa buhay ng Kristiyano yung nakakaroon ka ng quiet time bago mag-umpisa ang araw. Alam naman natin ngayon ang ating kalagayan sa buhay. Pagmulat ng mata, bago manalangin dahil katabi mo yung cellphone muna ang bubuksan. So, dapat tayong lalo na nga ako ngayon, parang kasi nagigising ako ng 2:00, minsan ay 3:00. Pag nagising ako niyan, nahihirapan na akong bumalik sa pagtulog. So, makakainitan ko na yung aking cellphone na katabi ko. So, dapat ay hindi ganon ang ating attitude. Kailangan, lalo sa panahon ngayon, huwag tayo masyadong tawag sabi lagi ko sinasabi, huwag tayo masyadong techie, huwag tayo masyadong pasakop sa cellphone. So, yun, ayon sa ating mga binasa, ganun ang ating mga dapat tandaan. Tayo ay nahulog sa kasalanan. At magpahanggang ngayon, tayo ay nakikibaka sa buhay na ito, sa kasalanan na ating kinakabaka sa araw-araw. Dapat tayong maging masunurin. Dapat tayong maging kakaroon tayo ng kung hindi man nakakapagbasa ng matagal sa Bible, magkaroon tayo ng meditation, pagbulay-bulayan natin sa salita ng Diyos, at baka para tayo ay makaiwas. So, yun lang po ating pag-aaral ngayong umaga. At bahala na si Pastor sa mga susunod. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito kung saan ay natunghayan namin ang iyong mga salita at patuloy naming pagbulay-bulayan ng aming nabasa at narinig upang kami ay patuloy na makapangyapit, na makalapit po sa inyo, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga ginagawa sa amin at patuloy nyo kami samahan sa kabuuan ng aming pananambahan ngayong umaga. At ikaw po ang aming mabigyan ng kataas-taasang kapurihan at pagpapadakila, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Parang nawala na naman eh. Meron na. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Tayo po ay magsisimula na sa ating pangalawang gawain at ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Scripture reading and opening prayer to be led by Brother Gary Domino mula sa Ecclesiastes chapter 11 verses 1 to 10. Offertory and prayer to be led again by Brother Gary Domino. Offertory song, praise and worship to be led by our adult ministry. Preaching and benediction by Elder Celso Capistrano. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at inaanyayahan ko po si Brother Gary Domino para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y magbukas ng Bible sa mga ngaral, 11, mula 1 hanggang 10. Salit-salitan po tayong magbasa. Dito po ay may pamagat na ang mga gawain ng marunong. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Kapag ang ulap ay maitim at hindi makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuo sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy, ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pag-ibig ng hangin ay hindi kailanman makapagkakasing ng kanyang pinsing. At ang nagdadala sa tamang ulan ay hindi makapagpagaan. Kung hindi mo maaring malaman kung paano ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalo't hindi maabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, inaasip mo ang iyong hihig. Hindi na tumitigil sa paggawa ng gabi. Sapagkat hindi tiyak kung alin ang bibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya imaasa kang lahat ay iyong kapapagpapangan. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao ay yung buhay na nagdahal, tatapanan niya ang kadalagang yun. Ngunit nilalahanin niya ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng nangyayari ay wala puluhan. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa panangin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito'y isang ipagsusulit sa Diyos. Sabay-sabay, iwaksi mo ang alalahanin ng mga kabalisahan, ang mga kabataan at kasibulan ay bawang walang kabuluhan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito. Maraming salamat sa isang linggong nakalipas. Maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob mo at kalakasan. Naway dalangin namin ang patuloy mong paggabay sa bawat isang narito at mga wala dito. Dalangin din po namin ang gawain na sa Batangas na maging maayos at walang maging problema. Dalangin po namin ang pagbiyahe nila makabalik dito sa Manila nang walang problema. Dalangin ko rin po sa darating na linggo ay marami pong makapagsamba na wala naman sanang maging mga balakid pa. Dalangin ko po ang bawat isa ilayo nyo sa mga anumang problema at sakit. Dalangin ko rin po sa inyo na lagi nyo po kaming pangunahan sa mga gagawin namin. Maraming salamat po. Ito po aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayo mo po. Babasa po ako sa 2 Korinto. 2 Corinthians 9:6. Kasi 2 Corinthians chapter 9 verse 5. Kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan
upang mahihanda ang tulong na ipinangako nyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay nyo at hindi sa pilitan. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Tayo po ay panalangin natin ang ating mga kaloob. Nakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa mga kaloob na dinalangin namin na magamit po ito sa aming bahay-sambahan at sa mga gawain pang mga susunod. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa matamangis na pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi po sa Psalm 103 verse 2, Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. When I fall and billows, you are tempestuous. When you are Discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, when one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with the Lord of care? That's the cross in heaven you are called to bear. Count your many blessings, every dove will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. And you look at others with their hands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tumayo po tayong lahat sa pag-awit ng mapuning awit. God be the glory, great things He has done, so that we the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and be
every believer the promise of God. And violence offenders who truly believe the moment from Jesus our pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me, it was in the garden, He prayed that my will but thine. He had no tears for His own grief, but shed drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Indeed, the angels withheld Him and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever
song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Battery po. Good morning, kid. Panay lang ang text mo dyan, ah. Kausap mo si Carl. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat muli ay nakasama ko kayo at nawa ay bakit kayo nagsisisikan sa likod? Parang ano to eh, ang ating pong mensahe ngayong umaga ay parang katulad natin. Maraming mga ayaw. Halimbawa, inaanyayaang manalangin. Ikaw na lang, gano'n ano. O ikaw na pwede ka na mag-serve. Ay, hindi, ayaw ko. Ayaw mag-serve. Ikaw na lang. Parang gano'n eh, no? Kaya, yan po ang tema ng ating mensahe ngayong umaga. Maraming ayaw maglingkod. Maraming natatakot dahil sa ito ay isang responsibilidad o maaaring hindi niya alam ang gagawin. Ating pambuksan ang ating mga Biblia sa unang aklat ng Lucas. Sa inyo pong Tagalog Bible, ito ay page 73, 72. Kasi walang page number, kaya ang may number ay 73. Kaya po ay page 72. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagsusumamo sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na siyang may kadahilanan, may kapangyarihan at kadakilaan. Kung paano namin maunawaan ang iyong salita, ay ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng karunungan. Nawa Panginoon, sa pagdako namin ngayong umaga sa iyong banal na kasulatan, nawa po Panginoon ay saliksikin niyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Nawa po Panginoon, sa pagkakataong ito ng pakikinig ng iyong salita, ay ituon namin ang aming mga sarili sa aming lumikha, sa aming Panginoon. At sa aming Panginoong Hesus, na siyang nangako kami ay bibigyan ng buhay na walang hanggan kung kami ay maniniwala at mananampalataya lamang sa Kanya. Sapagkat siya ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father but through Him. Maraming pong salamat. Kayo at sa inyo ang kaluwalhatian sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Masyado malakas yung hangin. Nagbubukas mag-isa yung Bible. Hindi, okay lang po yan. Unang kabanata, talatang 1. Maaring kayo ay gustong lumis muna sandali sa aklat ng Roma. Kaya doon tayo sa mga parang pelikula. No? Ito po ay napakagandang salaysay. Unang talata. Kagalang-galang na Teopilo,
Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Verse 5. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abehas na ang pangalan niya ay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. 8. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpablabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso, pumasok sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Habang nagkakatipo naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoon. Mauuna siya sa Panginoon nang nataglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayoy ipaghahanda siya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalahin sa iyo ang magandang balita. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." 21. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya nga't sinyas lamang ang ginagamit niya na pag-isip-isip ng mga tao na baka nakakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal, naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan
sa harap ng mga tao. Maaring marami sa atin kapag binasa ito ay hindi na kailangan ang paliwanag. Ngunit sa aking pagsasaliksik, ang mga talatang ito ay napakahalaga. Una, o panimula, introduction, verse 1 to 4. Ito ang pinakamahabang, hindi naman pangungusap, at talata, di ba? Di ba, talata ay sentence, at ang pangungusap ay paragraph. No? Baliktad. Paragraph, sa sentence, pangungusap. Okay. Ang una, pag binasa natin ito po ay walang tuldok, walang pahinga. Nakarinig na kayo ng orator sa mga pelikulang mayroong tagapagsalita? Yung tinatawag na herald. Kung maririnig niyo yung mga gumaganap ng herald, pag nagsalita siya, ito ay tuloy-tuloy. Yun po ang pagkakasulat ng verse 1 to 4. Basahin ninyo ng walang pahinga. Kalanggalang na Teopilo, marami po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin sa mga taong buhat sa simula ay mga saksi, tagapangaral ng Diyos. Kaya't matapos kong suriing mabuti, suriing may ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusin ninyong matiyak ang katotohanan na itinuro sa inyo. Tuloy-tuloy, walang pahinga. Yan po ang pagkakasulat ni Lucas. Maaring tanungin nyo bakit po natin nalaman na si Lucas yung sumulat. Ayan po ang title, ang magandang balita o tungkol kay Lucas. Yan po ay inilagay lamang diyan. Ngunit kung babasahin natin ang mga lumang salaysay, wala pong nakalagay na ang magandang balita ayon kay Lucas. Yan po ay isang aklat na sinulat na mayroong 2 volume, 2 bahagi. Yan po ay ang tinatawag nating Luke at Acts. Sapagkat mababasa natin sa una pa lamang ay ganito. Ito ay sinulat para kanino? Kay Teopilo. Ito ay sinulat kay Tatay Pilo. Di ba? Hindi mo makakalimutan ng iyong ama sapagkat siya ay Teopilo. Acts chapter 1 verse 1 ay ganun din. Kung ating babasahin ang aklat ng mga gawa, ay mababasa natin doon ay ganito. Mga gawa, unang kabanata, talatang 1. Sapagkat alam natin na ito ay aklat ng mga gawa at ito sinulat ni Lucas dahil sa nalathala. Pero kung hindi, at may nagtanong sa inyo, paano mo mapapatunayan na ang sumulat ng aklat ng Luke at aklat ng mga gawa ay iisang tao? Sapagkat sa unang talata ay ganito ang sinasabi, sa aking unang aklat ay isinalaysay kong lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus. Buhat sa pasimula. Pero ang unang-unang greetings, mahal kong Teopilo. Mahal kong Teopilo. Sa aking pagsasaliksik, si Teopilo o tinatawag natin Theopilos ay 2 beses lamang binanggit
sa aklat. Ito ay sa aklat ng Lucas at sa aklat ng mga gawa. At sinasabi ng mga tagapagsaliksik ng aklat ng Lucas at mga gawa ay ika-4 na bahagi ng bagong tipan. Bibigyan ko ng illustration. Ang madaling illustration ay ang inyong mga kamay. Ito ay Matthew, Mark, Luke, John hanggang Revelation. Ito ay Luke at Acts. Ika-4 na bahagi ng bagong tipan. Kung ito ay sinulat lamang sa isang tao, kay Teopilo, kapag may sumulat sa inyo, ilang beses niyong binabasa? Nung si Susan. Depende. nung hindi pa po uso ang cellphone, hindi pa po uso ang text, ang mga iba sa atin, katulad ni Gary, si Mac, hindi na yan. Ano yan eh? Millennial na yan eh. Si Kuya Bert at ako, namamahalan kami sa stationery. Alam nyo ba yung stationery? Siyempre, may amoy yun. Bango. Pag inilagay mo sa sobre, pagbukas mong ganon, humahalimuyak. Di ba? Namimili pa kami sa National Bookstore para sa isang magandang stationery. Tapos maganda ang dekorasyon, maganda ang background, para ang makakabasa nito ay nabibighani. Alam nyo ba kung ilang beses binabasa ni Susan ang aking sulat? Hanggang ngayon po, sa loob ng 30 taong sigla, ay nandoon sa aming baul at nakatago sapagkat gustong-gusto niya itong binabasa. Tinitingnan lang ang drawing. Kasi ako po ay walang pambili ng stationery. Bakit po ako laman ng National Bookstore? Binubuksan ko ang stationery, itinatala ko sa aking utak kung ano ang idodrawing ko sa yellow pad. Kasi yellow pad lang po ang pinakamura noon. Isang ganon, kakapal, tila 50 cents. 50 cents. Hindi naman isang rib. Isang buo. Yung binibili nyong pad, ngayon, na piso isang piraso. 50 pesos, ganon kakapal. At iyon ay tinatago ko sa ilalim ng aking unan. Siyempre, kapag naisip ko kung ano ang isusulat at dodrawingan ko. At isa pang sikreto na aking ginagawa. Pinupulbusan ko ng Johnson baby powder. Para pagbukas sa sobre, kasi yung sobre noon ay hindi naman kagandahan na katulad ngayon. Na dilaan mo lamang ay didikit na. Yun ay kailangan mo pang Kanin na lang. kanin. Ako hindi po kanin kasi baka lang gamin. Kailangan gaw-gaw. Liwayway, gaw-gaw. Yun na po ay aking paiinitan, pakukuluan at ididikit. Tapos pagkatapos pagdikit doon sa envelope, testingin ko pa yon. Baka po mabuksan ng iba. Tingnan nyo kung gano'n ka-importante ang nilalaman ng sulat. Pero ngayon, ang inyong sulat ay hindi na pinag-isipan, katulad na nangyayari sa aking cellphone na gumagawa ng kanyang sariling sulat. Sabi ko lang, ang nakalagay sa kanya kung ano-ano. Tapos naisisend ko, pagdating, ano pong ibig sabihin nito? Kasi gumagawa siya ng kanyang sariling wordings. Isipin niyo ang sulat kay Teopilo. Sa ika-4 na bahagi ng bagong tipan. Sa palagay niyo kaya, babasahin ito ni Teopilo ng napakaraming beses?
Ang haba naman ito, Luke. Ang haba ng sulat mo sa akin. Kaya sa aking pagsasaliksik, dahil hindi ko matagpuan si Teopilo na siyang sinulatan ni Luke, tinignan ko ang mga nagsaliksik din. Teopilo. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Teopilo? Friend of God. Teopilo. Love of God. Theo, God. Pilo is love. Alam niyo bang, di ba alam natin, sinabi na sa atin, pinag-aralan natin, ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Eros. Tingnan ko sa aking kodigo kung ano-ano to. Ako po ay may dalawang notebook. Hindi po pwedeng iisa. Sapagkat sa pagsasaliksik, maaaring gamitin ko pa rin po ang isang notebook. Sapagkat yan po ay ibabahagi ko sa inyo maya-maya. Ika-4 na bahagi, doon muna po tayo. Ito po ang aking ginawa. Dahil ako isang inhinyero, mahilig akong maglaro ng number. Sabi ko, Matthew, ilang kabanata? Hoy! 28. Okay. Kulang na isa. Mark! 16. Luke? Hindi niya alam. 24. 24. John? 21 chapter. Acts? 28. Romans? 16. 1 Corinthians? 16. 2 Corinthians? 13. Galatians? 6. Ephesians? 6. Philippians? 4. Colossians? 4. 1 Thessalonians? 5. 2 Thessalonians? 3. 1 Timothy? 2 Timothy? 4. Titus? 3. Philemon? 1. Hebrews? 13. James? 5. 1 Peter? 5. 2 Peter? 3. 1 John? Okay, tapos 2 John, 3 John, Jude? 1. Revelations? 22. Kulang dalawa. Ano? Total? Naku, hindi nyo ginawa. 260 chapter ang New Testament. 260. Sabi ko, i-divide ko ito sa aklat ng Luke at saka Acts. 52. 260 divide 52 equals 5. So, 5, pag inalis ko yung isa, talagang siya ay 4 na bahagi ng bagong tipan. Malikot pa po rin po ang isip ko. Sabi ko, gaano ko kaya kaalam ang Biblia? Ako kaya sa daming beses kong binasa ang Biblia, ito kaya ay alam ko na? O sinaliksik ko pa rin po. Sabi ko, ayan, papakita ko sa inyo. Oops, ganyan, ano? Binilang ko naman kung ilang verse. Pag po talaga ako ay hindi makatulog dahil meron ako iniisip, I play with numbers. Binilang ko kung ilang verse ang chapter 1 ng Matthew, Mark, Luke, at John. The total verses of Matthew is 1,071. Napaluhod po ako. Napaupo. At nakalapat ang aking ulo
sa aking lamesa. 1,071 sa Book of Matthew. Sabi ko, Lord, sa dinami-dami ng talata sa Biblia, bakit ang naikokot ko lamang ay Matthew chapter 6 verse 33? Isa lamang, dalawa, tatlo. Kakahiya, ano po? Nahihiya ako sa aking sarili. Ang aklat ng Mark ay 678 verses. Ang Luke ay 1,066. At ang Book of John ay 879. The four gospel. Ang apat na mabuting balita tungkol kay Jesus ay hindi natin mailagay sa ating isipan sapagkat ang laman ng ating isipan ay nasa mundong ito. Katulad ng pinag-aralan natin sa Sunday School. Ang ating kaisipan ay nakatuon sa mundong ito. Kaya't sinabi ni Luke ang ganito. Sa Luke chapter 1. Kagalang-galang na Teopilo. Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro ng aming mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi, eyewitnesses. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat. Nung mabasa ko po yan, doon muli nagsimula ang aking pagsasaliksik sa magandang balita Biblia. Sapagkat ito ay buong ingat na sinuri, buong ingat na isinalaysay ang lahat ng mga pangyayari. Hindi nga ba tayo ay nag-iingat? Bakit tayo nag-iingat? Baka mamaya tayo ay masagasaan. Baka mamaya-maya tayo ay matapilok. Hindi natin alam. Si Lucas ay maingat na sinuri ang aklat na ito bago inilathala. At ito ay sinulat kay Teopilo. Na ang ibig sabihin ay friend of God and love of God. Ngayon ang aking tanong, tayo ba ay kaibigan ng Diyos? Tayo ba ang mga taong minahal ng Diyos? Kung ang sagot nyo ay hindi, kaibigan kayo ng mundo. Ang minamahal ninyo ay mundo. Kung ang sagot naman ay yes, kaibigan ko ang Diyos at minamahal ako ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang aklat na ito ay sinulat para sa atin. Hindi lamang sa isang tao. Ito ay sinulat sa mga Teopilo. God's love people. Ang salaysay na ito ay hindi lamang sa isang tao isinulat. Ito ay para sa mga taong minahal ng Diyos. Itinuring niyang kaibigan, itinuring niyang anak, itinuring niyang mga tinubos, itinuring niyang mga pinatawad, at inangking mamamayan ng kaharian ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 1. Ang sabi doon, since you are the citizen of heaven, think about
what is in there. Introduction pa lang po yun. Verse 1 to 4. Ang tunay na lathala. Ang tunay na salaysay. No? Ang kapanganakan ni John the Baptist. Dito na po tayo sa napakagandang narrative. Simula verse 5 hanggang verse 25 at magbabalik sa verse 57. Yun po yun. Ang kapanganakan ni John the Baptist. Kailan ito nangyari? Noong panahon ni Herodes. Ito yung sinasabing Herod the Great. May isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias. Ang pangalan ay Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Maaring nagtatanong ang bawat isa sa atin, Zacarias, Elizabeth. Ang inilagay po sa aking aralin ay background check. Background check. Abias o Abijah. Sa mga nanunungkulan sa templo ng Diyos, ito po ay mga Levita, mga angkan ni Aaron. Mayroong 24 na division. Division pa lang, mas marami na sa atin, ano? Ilan kaya ang membro ng kada division? Kung kayo po ay nanonood ng mga makalumang pelikula, sila po ay hindi magkasya sa templo. Napakarami. Background check, si Abijah, ang pangkat ni Zacarias, ay ikawalong dibisyon. Siya ay pangkat 8. Kung kayo ay nanonood ng mga, o kayo kasi hindi kayo nag-CAT o kaya nag-ROTC. Sa CAT o ROTC, mayroong pangkat-pangkat. Tinatawag na Division 1, Division 2. Ang sabihin nun, Battalion 1, Battalion 2. At kada batalyon mayroong pangkat na binubuo ng 16 na katao. Mayroong kapitan, korporal, sarhento, at mayroong tagahawak ng watawat. Ganun yan, noong panahon namin. Si Zacarias ay kabilang sa lipi ni Abias o ni Abijah. Yan po ay matatagpuan sa aklat ng Chronicle. So tayo po ay inaanyayahang magbasa ng salita ng Diyos. Na-imagine na kung gaano karami ang 24 na pangkat. I think it's about 2 battalion. If you have 2 battalion, hindi magkasya sa templo. Kaya mababasa natin dito, ang mag-asawang ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil bahog si Elizabeth at kapwa matanda na. Mamaya po bibigyan po natin ng diin ang verse 7. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y
palabunutan. Ito po ang dahilan kung bakit kailangang magkaroon ng palabunutan. Dahil sobrang dami, siguro maraming nagbo-volunteer. Ang iba naman pag tinawag, hug na lang, siya na lang. Parang, uy, ikaw na lang. Ganon, ano. Kaya kailangang daanin sa palabunutan. Kaya kung tayo ay magpapalabunutan, ang ibig sabihin nun, maraming may gusto o marami ring nag-aalinlangan. Nang sila ay nagpalabunutan ayon sa kaugalian ng paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, habang nagkakatipo naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Maaring sa templo, dahil ito ay panalanginan, sila ay nananalangin. Sa simbahan, dahil tayo ay nasa simbahan, tayo ay nananalangin. Pero sa sobrang dami, hindi magkamayaw ang tao. Siguro ang iba ay nagkukwentuhan. Halimbawa sa ating kalipunan ay mayroong isang gawain. Gagawa tayo ng palabunutan. Alam nyo naman kung binabasa ninyo at tinitingnan kung ano ang blueprint ng templo ng Diyos, yun ay nahahati sa 3 bahagi. Assembly, altar, at the Holy of Holies. Kumbaga may ganyang pinto, sigurado ko madilim, punong-puno ng kung ano-anong bagay. Tapos si Zacarias ang nabunot. Ano kaya ang pakiramdam? Pinag-aralan ko po. Sa isang nagbo-volunteer, excited, siyempre, no? Excited, magsusunog ako ng insenso. Masasabi ko na ang gusto ko sa Diyos, sapagkat ito hindi na maririnig ng marami. Pangalawa, sa aayaw, sa mga aayaw. Ayoko, baka ako ang mabunot. Nabunot si Zacarias. Ano kaya ang kanyang pakiramdam? Takot? Pag-aalinlangan? Siguro nangangatog ang tuhod? No. Siguro yung dibdib niya, kahit hindi mo tingnan, makikita mo yung damit. Tugug ka na, ano? So, 2 bagay. If he is the one who volunteer, he is excited. Saan ba tayo mga excited? Hindi ba? Kapag sinabing sino ang sasama sa swimming, taas lahat ng kamayan, mas excited lahat, no? Sino ang sasama sa witnessing? Doon tayo sa mga mamamatay tao. Huwag gumumpo. Huwag, no? Sa mga kaya nabasa ko pati ang biography ni Charles Thomas Studd dahil sa pag-aaral nito. Sino ang mga taong gustong-gustong pumunta? Si Charles Lewis Studd ay gustong-gustong pumunta sa lahat ng sulok ng mundo. Ito man ay carnivorous na mga tao, humanivorous na mga tao, at higit sa lahat, siya ang pinakasikat na atleta sa England. Part of the great Cambridge 7. He is better than Michael Jordan sa larangan ng crickets. And he likes to go to places in the world na hindi pa nararating ng Ebanghelyo. I was so moved because
when he follows the Lord, ang kanyang iniwan ay maraming nagalit. Especially ang kanyang pamilya ay nagalit. Sumama ang loob dahil ang kanyang iniwan ay karangyaan sa Inglaterra, kayamanan sa Inglaterra. He didn't bring money nang siya umalis ng Inglaterra. He lived the group of the elite. Mahirap yan, ako nga, hindi pa elite yung iiwanan ko, hindi ko maiiwan eh. Hindi pa karangyaan, hindi ko pa maiiwan. And you know how much he gave for the work of the Lord? All. You know how much it cost? Kaano kalaki ang halaga? It's more than 100 billion pesos in our time. And he gave it all. Basahin niyo po ang kanyang biography. Charles Thomas Studd, the great cricket player of all time. But he was a great missionary to China, to India, and to Africa. He has great possession that he lives in England. He was very, very rich, but he has no money in the mission because he gave it all. No? So do you want to volunteer? Just like Zacharias? To go to the Holy of Holies? Maybe this time ay meron kayong mga fear, pag-aalinlangan, or doubt. But at the end of the story, I think you will volunteer. Nang si Zacarias ay pumasok na sa kaloob-looban ng templo habang nagkakatipon ng marami sa kanila at nananalangin sa labas. Ito ang kanyang natagpuan. Verse 11. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon. Uy. Na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Ano ba ang kanyang gagawin? Hindi ba't magsusunog siya ng insenso? Ngunit ang kanyang natagpuan doon na isang anghel. Pag nasa Batangas kami, nagigising po ako alas 2:42 ng umaga. Yan ang aking span ng tulog. Siyempre, ayaw kong buksan ng ilaw dahil nasutulog pa si Susan sa room. Lalabas ako. Alam niyo ba, tumatayo balahibo ko? Dahil ako ay may fear. Baka kung ano ang makita ko. Kaya, tulad ng mga patuto ko sa inyo, ang ginagawa ko po ay umawit. Inaawit ko ang pusong dalisay, Diyos ka sa amin, lahat-lahat na lang inaawit ko sa Tagalog. Na ang makita ko o makasalumuha ko ay ang Panginoon.
hindi ang elemento sa kapaligiran. Nakakatakot kaya? Ha? Na pag lumalakad ka, pagkakabang mo gano'n, may narinig ka, oh, mayroon din. Ano? Pag humakbang ka, nagbukas ka ng binto, naisara mo na, vlog. Mamaya may susunod siya, correct, vlog. Uy, makakatakot kaya yun. Ano? Lalo pa yung pagpasok mo sa Holy of Holies, na ang ini-expect mo ay magsusunog ka lamang ng insenso, ay mayroong isang anghel na lilitaw. Ano kaya ang pakiramdam mo? Para ka rin si Zacarias. Ano ang nakatala? Verse 12. Ha? Sa Tagalog, nasindak. Aba, nakakasindak yun, di ba? Hindi katulad ng pangyayari kay Ate Lynette. Nabangga na, hindi nakakilos, hindi man lang nasindak. Anong nangyari? Pag nabanggaan sa sakyan, ano ang nangyari? Si Zacarias ay nasindak. Ano pa? Natakot. Huwag mo sabihin na kapag ikay nag-iisa sa dagat, nakakita ka ng pating, hindi ka natatakot. Siyempre, nakakatakot, di ba? Naranasan ko po yan. 4 kami o 5 na nasa bangka. Tapos biglang lumitaw itong balyena sa tabi namin. Hindi nila nakita, ako lang nakakita, kaya ako lamang ang nasindak at natakot. Pag nakikita ng isang bagay, unexpected, ikaw po ay nasisindak. Halimbawa, dumating ang aking biyanan sa aming pintuan, masisindak ako. Dahil parehong biyanan ko ay patay na. Akala nyo makungutang. Hindi. Patay na ang mga biyanan ko, kaya ako ay masisindak at matatakot. Mapiran lang yung kapitbahay ang kumatok at hindi ako matatakot dahil sila ay magreklamo sa aking mga aso. Yan eh. Pero pag dumating ang biyanan ko na alam kong patay na, ay tiyak, ako ay masisindak at matatakot. Ganon na nangyari kay Zacarias. Nasindak, natakot, ngunit talaga pag anghel mabait, ano? Hindi katulad ng kaibigan. Sasabihin ng kaibigan, hala ka. Dahil ginawa mo yan, tatakutin ka pa. Pero ang anghel, mabuting kaibigan. Ang sabi, Zacarias, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Si Lucas naman, binalikan ko yung sinulat ni Lucas. Si Lucas naman, hindi naman nanalangin nung una si Zacarias. Sabi ko sa aking sarili, look, nasunod, hindi naman nakalagay doon na nanalangin si Zacarias. Pero ang sabi doon, si Zacarias at si Elizabeth ay mga tapat sa utos at tuntunin ng Panginoon. Tapat sa utos at tuntunin. Anong ibig sabihin nito? Utos. Sa mga Israelita, napakahalaga ng lumang tipan. Memorya nila ang 10 utos ng Diyos. 10 lang Sa atin, nakalagay lang 10 utos O the 10 Commandments sa salitang English. Pero napakarami po nang nilalaman nun. Do we memorize the 10 Commandments? Question ko lang. Maaring wala. Did any of us memorize the 10 Commandments?
you visit the book of Exodus, chapter 20, in the book of Deuteronomy. Andiyan po yan nakalahat. At kung kayo'y tinatamad, sumakay po kayo ng tricycle. Papuntang Konsepsyon. 1. Sa harap ng simbahan, mayroon dong isang bato na ang nakalagay ang 10 utos ng Diyos. Araw-araw ay nandoon yon. Ha? Si Zacarias at ang kanyang asawa ay tapat sa pagsunod sa utos at tuntunin ng Panginoon. Verse 7, sa ibang salin, meron itong isang word na naka-attract sa akin. Ang sabi ay, subalit. No? Subalit, ngunit, sa atin, ang dami nating subalit, ang dami nating ngunit, marami tayong dahilan. Sinasabi natin, sapagkat ako'y tao lamang. Kaya marami tayong subalit. Subalit, si Elizabeth ay walang anak. Kaya sinasabi, sa verse 12 o verse 13, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki. Sa bansang Israel, o kahit naman dito sa atin, karanasan ko po yan, karanasan namin mag-asawa. In our first 10 year of marriage, sa loob na 10 taon namin, matapos kami ikasal, kami ay tampulan ng tukso. Masakit. Ang tagal naman, hindi pa kayo nagkakaanak. Hindi kayo binayayaan ng Diyos. Ganyan din po sa bansang Israel. Aanhin ninyo ang inyong pinagtrabahuhan. Para bang ang ibig sabihin ng mga taga-probinsya, ay wag na kami magtrabaho dahil wala namang kaming pakakainin, kaming dalawa lamang. 1 cup of rice is enough for a meal. In isang pirasong tinapay ay pwede ng almusal. Wala naman kayong anak. Lalo sa babae. Mahirap